Praise God. Let's declare Luke 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them their bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Let's declare JA1 culture. I am a blessing. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone, everything. I'm part of something big. I am partnership with Christ. I'm not extreme. Tayo pong lahat yung muko pumikit, tayo manalangin. Oh Heavenly Father, we welcome you. We worship you in this place. Wala po kaming ibang inaasahan ngayong oras na ito kung hindi ang iyong pag-ibig, kung hindi ang iyong presensya. Lord, we pray and we declare ang matindi mo pong pagsama, ang matindi mo pong pagkilos sa aming buhay, ngayon sa aming kalagitnaan. At kung mayroon pa pong hadlang upang hindi mo po kami marinig, upang hindi mo po kami makita, kami po'y patuloy na nagpapalinis, nagpapasiyasa sa banal na dugo ng Panginoong Hesus. Ganon din, Panginoon, kami po'y nagdideklara ng pagpapatawad sa lahat ng tao na nagkasala sa amin. Father God, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa iyong gagawin. We know and we believe, meron ka pong matinding pagpo-pour out. At Lord, kami po'y excited sa ituturo mo po sa amin ngayong oras na ito. Lord, after this preaching, mas mamahalin ka namin, mas makikilala ka namin sa Espiritu katotohanan. Panginoon, sa iyo po, lahat ng pinakamataas na paporit pagsamba. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Praise God. Palakpakan nga po natin si Lord. Praise God. Yung po mga nasa labas, ay pwede na po kayong pumasok. Marami pa naman po pang bakanting upuan. Ayan. Kamusta po kayong lahat? Ayos naman, super blessed. Alam nyo, by God's grace, last Sunday, ako po ay nag-announce sa inyo ng tayo po ay meron pumasa sa board exam. Meron pa pala akong hindi pa mga nabati noong Sunday, na pumasa din sa board exam. Alam niyo po, si Lord ay napakabuti sa atin. Amen? And then this week lamang po, yun naman po board exam para naman po sa nursing. And by God's grace, pumasa din po yung ating isa nating member po dito. Palakpakan nga natin si Lord. Grabe si Lord. Sabi ko nga, halos kada labas ng board exam, laging merong pinapatunayan si Lord. And I think next week, meron ulit lalabas. So, meron na ulit tayong ite-testify. Amen? Praise God. Mamaya pong hapon pala, or 2 p.m., sa lahat po ng mga leaders and becoming A-group leaders, lahat po tayo ay inaanyayahan ko. Umattend po kayo mamaya. Magkakaroon po tayo ng ating leadership training mamaya pong 2 p.m., 2 to 5 p.m. So, kung ikaw ay nag-aalaga na or gusto mo nang mag-alaga, or nag-aalaga ka before, kayo po ay invited mamaya. 2 to 5 p.m. Yeah, praise God. And also, mamaya naman, 5 to 7 p.m. or 5 to 8 p.m., meron naman po tayong basketball league para sa ating mga youth. Amen? Yeah. At pinagpaplanuhan na rin nila. Magkakaroon na din daw mga senior, yung mga 75 years old pataas. Basketball. Okay. Ay ilang beses ko po rin tinatanong kay Lord, Lord, ito gaho talaga ang ating ituturo ngayong oras na ito. And si Lord ay di laging kino-confirm. And nung patapos na yung preaching, gets ko na kung bakit gusto ng Panginoon ipaturo sa atin ang mga bagay na ito. Kasi ako'y naniniwala, matindi ang gagawin ng Diyos sa buhay natin bago matapos ang taong ito. Amen? We live by faith. Amen po ba? Ngayong pong linggong ito, we will talk about Genesis chapter 22. At para maintindihan po natin ang Genesis chapter 22, bago po tayo dyan dumaan, tingnan po muna natin ang pinagmulan ng bagay na ito. Ang istorya na yan ay nag-start sa Genesis chapter 12. Originally, si Abraham, ang pangalan niya ay si Abram. Sa Genesis chapter 12, siya po ay nakatanggap ng utos at pangako sa Diyos. Ano ang utos ng Panginoon?
lisanin mo ang iyong lugar, lisanin mo ang iyong magulang, lisanin mo ang lahat. At pumunta ka sa lugar na ituturo ko, that is a command. At kasama ng utos ang pangako. At ano ang pangako? Sa pagsunod ni Abraham, ang sabi ng Panginoon, I will make you a great nation. Ibig sabihin, you will be a father. Magigi kang ama at ang iyong apo ay padadamihin ng Panginoon. At ano pa sinabi ng Panginoon? I will bless you. And all the nation will be blessed through you. So, ibig sabihin, matindi ang pangako. Pero, matindi din po ang struggle. Bakit? Dahil yung pinangakuan na padadamihin ang lahi, ay wala namang anak. At yung kanyang wife, ay baog pa. So, another conflict, ay yung kailang age. Na-receive po nila ang pangako na you will be a father kay Abraham at the age of 75 years old. Grabe, ano? Tapos ang asawa ay baog pa. At alam niyo po ba, si Abraham ay umedad ng 80, 90, 95, hanggang 99 years old. Wala nangyayari. Ayan sabi ng Panginoon, you will be a father. There will be a multiplication sa iyong lahi. Ay, anong nangyari kay Abraham? Wala. Na-receive niya ang pangako 75. 99 years old na siya, wala pa rin nangyayari. Kaya nga dumaan na siya sa season ng disappointment. Kino-question niya na si Lord na parang joke lang. Si Sarah nga ay natatawa na laang na para namang hindi na mangyayari. Even si Abraham, pumatol na sa iba. Kaya nga pumatol na kay Hagar. Bakit? Kasi na-pressure na siya doon sa promise, you will be a father. I will bless you. The nation will be blessed through you. Pero ang problema, ang tagal niya naghihintay, si Sarah hindi mabuntis. Because of the age, at the same time, baog pa. Pero ito ang matindi. At the age of 100 years old, si Abraham, 25 years of waiting. Si Sarah naman ay 90 years old. Sabi mo sa iyo, nasa kanan, may asim pa. Bakit? At the age ng ganon, abay, sa biyaya ng Panginoon, ayusin ko lang kung ariha. Sa biyaya ng Panginoon, nabuntis. At doon pinanganak, sino? Si Isaac. Hintayin ko lang kung bumalik. Now, yung Isaac na yon ay hindi lang yung basta bata. Si Isaac, hindi lang yun isang bata. Si Isaac ay katuparan ng 25 years na panalangin. Si Isaac ay katunayan ng katapatan ng Panginoon. Si Isaac ay ang joy ni Abraham, joy ni Sarah. Si Isaac ay yung tinitingnan nila, ito yung miracle. Ito yung iniisip nila na imposible pero naging posible. Si Isaac ang future ng family. Kaya kay Abraham, pagdating sa usapang Isaac, kanya yon. Everything niya yon. May dating sa kanyang puso yon. Kaya biglang pumasok ang matinding testing sa Genesis chapter 22. At yan din po ang pag-uusapan natin ngayong oras na ito. We will talk about surrender your Isaac. Isuko mo ang iyong Isaac. Sino yon? Ano po yon? Ano po yung Isaac na yan? Ito yung may dating sa iyo. Ito yung mahalaga sa iyo. Pag-aaralan po natin ang whole na nangyari sa Genesis chapter 22. Number 1, let's talk about first, who or what is your Isaac? Sino or ano ang iyong Isaac? Genesis chapter 22 verse 1 and 2. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, Abraham, here I am. He replied. So sumagot si Abraham. Mabilis siya sumagot Nandito ako, Panginoon. Ano pong kailangan? Parang, at your service, Lord. Ano po may paglilingkod? Verse 2. Then God said, take your son,
your only son, whom you love, Isaac. And go to the region of Moira. At ano pong gagawin po namin doon? Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you. Grabe ang pagkakasabi ni Lord, hindi niya sinabi kay Abraham na mag-offer ka ng gusto mo. Ano ang sinabi ng Panginoon? God is so personal. God is so specific. God is so direct. Ang hiningi niya agad kay Abraham ay hindi yung madaling ibigay, kung hindi yung pinakamahirap isuko. Iyon na. Ito na ulit tayo. Sabi ko nga, mamaya maintindihan nyo, bakit laging garnenturo? Lagi na tayong sukuan. Talagang uubusin ba tayo? Letter A. Ang Isaac ay yung pinakamahal mo. Ang Isaac ng buhay mo ay yung talagang in love ka, kagaya ng kay Abraham. Pwedeng ang Isaac mo ngayon ay person. Iyon. Tao na mahal mo. Tao na hindi mo kayang bitawan kahit sabihin ni Lord na bitawan mo na. Kaibigan na hindi mo maiwan. Pwedeng ang Isaac mo ngayon is a person you can't imagine losing. Aray ko, matindi pala ito. Pwedeng ang Isaac mo ngayon ay ang iyong pangarap. Pangarap pinagpupuyatan mo, business na pinaghihirapan mo, career, promotion na gusto mong makuha. Diyan napapasok yung iwan lahat, pati si Lord. Iwan lahat for the sake of that dreams. Pwedeng ang Isaac mo ngayon is your possession. Ari-arian, your investment, kotse, bahay, lupa, savings, and even your reputation. TikTok, Facebook, IG. Tingnan ngayon ang iyong Isaac. Blessing na sobrang mahal mo. Or pwedeng ang Isaac mo ngayon, it is a pleasurable but sinful life. Routine na ayaw mong baguhin, comfort zone na ayaw mong pakialman. Pwedeng ang Isaac mo ngayon is your ministry, your calling, your gift, position, and even your influence. Pastor, lahat naman po ng sinasabi mo, except doon sa kasalanan, lahat naman po yun ay mabubuting bagay. Yes. Matindi yan. Dahil parehas kang maninimbang sa parehas na mabuti. Pero ito yon. Kung sino ngayon ang pinakamahal mo at kung sino ngayon na nasa trono ng puso mo, yan ang Isaac mo. Letter B. Ang Isaac ay yung tao o bagay na akala mo hindi ka mabubuhay nang wala siya. Sabi mo sa iyo nasa kaliwat kanan, parang kilala ko ang iyong Isaac. Bakit? Sino ba si Isaac? Ang pangako ng Diyos, you will be a father. Eh si Isaac, ang kanyang kaisa-isang anak, ay hiningi pa ni Lord. Eh sino magtutuloy nung pangako ng Panginoon kung yung kaisa-isang ibinigay ng Panginoon ay siya ding hinihingi ng Panginoon? Kaya pag titingnan natin mabuti sa lugar ni Abraham, aba, paano ako nito magpapatuloy? Ito nga ang pinakamahalaga, ito pa ang kinukuha. Ang Isaac natin na yung may value sa puso natin, na kapag hinihingi na ni Lord, Lord, lagi tayong may tanong sa Panginoon, Lord, pag wala ito, paano na ako? Lord, pag binitawan ko ito, paano na ang future ko? Yang Isaac mo ay yung sinasabihan mo na ano, hindi mo kayang mabuhay at magpatuloy nang wala ka. Yung chinachat mong, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Ayan, Isaac mo yan. Yung mga chinachat mo na, hindi ako makakain ng walang itwel. Isaac mo yan. Yung tao na para bang pag nawala, ay para bang mawawala ka na din. Matindi pala ang Isaac, ano?
Letter C. Ang Isaac mo ay ang mga bagay na tao kapag nawala ay uncomfortable ka na. Dahil ang Isaac mo, siya ang nagbibigay sa iyo ng comfort. At alam niyo po ba, tapatan na, minsan, hihingiin talaga ni Lord yung bagay na mahalaga sa iyo. Hindi hihingiin ng Diyos sa iyo yung mga bagay na wala kang pakialam. Pag si Lord ay nahingi sa iyo ng mga bagay na wala kang pakialam, wala lang din dating sa iyo. Anak, akin na yung ibigay mo nga sa akin yung pag walang dating sa iyo, sige Lord, kunin mo na. Pero pag meron dating sa iyo, lagi ka pang minsan nakikipag-negotiate ka pa kay Lord. Bakit? Kasi ang Isaac mo, pag yan nawala, may kirot sa puso mo. Yung Isaac mo, pag yan sinuko mo, it will cost you. Para pag yan ay inano mo, hindi ka agad dadaan sa flow of blessing, kung hindi dadaan ka muna sa flow of testing. Ganon katindi ang Isaac ng ating buhay. And letter D, ang Isaac mo ay ang trust test mo. Nung hiningi ni Lord si Isaac, hindi niya tunay na gusto si Isaac. Ang tunay na hinihingi ng Diyos ay ang tiwala ni Abraham. Tanungin mo nga yung nasa kaliwat kanan, nagtitiwala ka ba? Kailangan aware tayo na minsan, ang answered prayer natin before ay ang Isaac na natin ngayon. Parang ganito, we have a conversation ng isang young professional at pumunta siya sa matinding realization. Pinag-pray niya yung trabaho na yon at alam niyang si Lord mismo ang nagbigay nun. Pero sa sobra niya na-enjoy yung kanyang work at sobra siyang humapit sa kanyang work, yung faithfulness niya kay Lord, nag-turn doon sa always busy na siya sa trabaho, lagi na siya nasa overtime, yung project, lagi na lang nandiyan, at yung kanyang dapat ay binibigay niya na sa Lord, minsan pinipili niya na si self. Alam naman niya na ang trabaho na yon ay galing sa Diyos dahil pinag-pray niya yun kay Lord. At ang Diyos na nga, ang tunay na gumawa ng paraan para makapasok siya doon. Pero dumating siya sa realization na yun pa lang yun, ang umaagaw ng tayo ni Lord sa puso niya. At anong kanyang ginawa? Siya po'y nag-resign. And by God's grace, na-amaze siya kung paano tinurn ni Lord na yung kanyang bagong trabaho ay mas favorable sa paglilingkod niya, mas less ang pagod, at mas maraming opportunities compared sa kanyang binitawan. Sabi mo sa iyo nasa kaliwat kanan, kapag si Lord na na-compromise, walang manghinayang na i-give up. Bakit? Dahil sigurado, mas matindi ang inihanda ng Panginoon dyan. Amen? O, tingin sa kaliwat kanan, sabi mo, suko mo na. Now, we understand kung ano na ang na-identify na natin kung sino ba ang Isaac sa ating puso. Na-identify na natin kung sino na ang Isaac sa ating buhay. The next step is this, our response to God. Paano naman tayo ngayon re-respond nang alam na natin kung sino ang Isaac? Dahil nung na-expose na sa puso ni Abraham that there is something kay Isaac. Eto na. Paano si Abraham nag-respond? Masakit man tanggapin ito. Sometimes, alam natin sa puso natin, alam natin sa sarili natin, ang gustong ipasuko ni Lord, pero hindi pa rin tayo nasuko. Sometimes, alam natin sa sarili natin, alam natin sa buhay natin, kung sino ang gustong pabitawan sa atin ni Lord. Pero hindi natin binibitawan. Kaya hindi tinatanong ng Diyos lamang ay sino ba si Isaac. And direct to the point ang tanong ng Diyos, isuko mo yan. At ano po ang naging response ni Abraham on the Genesis chapter 22 verse 3? Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God has told him about. Alam niyo po ba, ano naging response ni Abraham? Wala nang tanong-tanong. Nagbigay, tas kukunin. Paano ako?
Anong ginawa ni Abraham nung natanggap niya yung command ng Panginoon? Right after, ang sabi doon, early the next morning. Ibig sabihin, when he received the promise, yung buong magdamag, nag-prepare na agad siya. Hindi nag-delay, hindi gumawa ng anumang excuses. Sumunod si Abraham ng buo, kumpleto, agad-agad. At sasabihin ko sa iyo, ang best response is always obedience. Pag may sinasabi sa iyo ang Panginoon, ang pinakamatinding pag-response sa Panginoon, ang iyong pagsunod. Now, medyo didiin na natin ng kaunti ang obedience kasi pwede nating sabihin na, Pastor, ako naman po ay nasunod. Pero we will talk about the level of obedience. Meron pa yung kanya-kanyang level. At ako yung na-amaze nung binigay ni Lord. Sabi ko, ba, oo nga, pwede. Para hindi nyo makalimutan ang level of obedience, arihoy pinamagatan natin na DPWH. Pag yan ay nakalimutan nyo pa, sabihin mo sa'yo, nasa kaliwat ka na, DPWH. Yan ang level ng obedience. Ang level 1, or the letter D, it is always start with decision. Ang pagsunod sa Panginoon is always nag-i-start sa iyong decision ngayon. Nung sinabi ni Lord na gusto niyang i-offer sa kanya ay si Isaac, si Abraham ay nag-decide agad. Hindi niya sinabing, Lord, pag-isipan ko muna. At hindi rin niya sinabing, Lord, next year na, November na ngayon, gipit na buwan. Lord, ako'y magre-reset ng January. Walang ganon. Nag-decide na agad siya, agad-agad. Hindi niya sinabing, Lord, next week po. Kung hindi, kung gusto mong sumunod sa Panginoon, mag-start ka ng mag-decide ngayon. Mag-decide ka ng piliin mo ngayon si Lord. Lagi na sinasabi, Pastor, ayoko po sa kasalanan ito. Pastor, ayoko po sa taong ito. Pastor, ayoko na po sa napapalayo ko sa Panginoon. Simple lang ang pwede mong gawin dyan. Decide. Mag-decide ka na isuko mo na yan. Mag-decide ka na iwan mo na yan. Mag-decide ka na lahat ay surrender mo na sa Diyos. Minsan, kaya tayo nahihirapan mag-decide, we always negotiate. Lord, ako'y magdi-decide, pero Lord, wag mo hayaan na makuha ng iba. Lord, ako'y magdi-decision ngayon, pero wag mo hayaan na ganito, ganyan. We always negotiate. Lord, i-give up ko ito, pero dapat meron agad kapalit. We always negotiate. Lagi natin sinasabi muna kay Lord ang mga dapat niyang gawin. Or sometimes, you always make excuses. Lagi na sinasabi na sa iyo ng Panginoon, bitawan mo na yung Isaac mo, ikaw naman ay lagi na sinasabi na hindi. Si Lord naman ay ganito, si Lord naman ay ganyan. Next year na lang, Lord. Sabi mo sa iyo nasa kaliwat kanan, mag-decide ka na ngayon. Ano naman yung level 2? After the decision, P is all about perseverance or pagtitiis. After ng decision, sabi mo sa iyo nasa kaliwat kanan, yung pinagdesisyonan mo, pagtiisan mo. Bakit? After mag-decide ni Abraham, kailangan niyang lakaran ang kanyang desisyon. Hindi ito one time, ito'y araw-araw na pagtitiis. Imagine this, Genesis chapter 22 verse 4. On the third day, Abraham looked up and saw the place in the distance. 3 araw pala silang nag-travel. Early in the morning, na-receive niya ang pangako gabi. Kinabukasan, maagang gumising si Abraham. Prepare niya lahat, everything na kailangan. At nung na-prepare, sila'y nag-travel. Hindi pala yun 10 minutes walk. Right after the decision, ay yun na agad. Inabot sila ng 3 days. And I tell you, ang 3 araw na yon ay hindi madali. Biruin mo, araw-araw mo kasamang Isaac mo, susuko ko na ito Ito yung pinakamahalaga. 3 days na pwede kang umatras. 3 days na pwedeng magbago ang iyong isip. Imagine that, bawat araw,
mas pabigat ng pabigat, mas masakit. Kaya ikaw, na nag-decide ngayong oras na ito, patungkol sa iyong Isaac, uunahan na kita. May season na hindi mo maiintindihan. May season or dadating ka sa time na ikaw ay iiyak. May season na dadating ka na pwede ka matalo ng emotion mo. May season na ikay magdududa. May season na merong spiritual battle. Merong temptation. Nabitawan na yung mga binigay mo sa Panginoon at pumalik ka na sa dati. Parang ganito. Merong isang taong sinurrender niya yung kanyang Isaac na mahal. Nung siya'y nag-decide, ayoko na talaga. But praise God, by God's grace, day one, very strong. No? Talagang, di na talaga ako babalik. Matibay na. Nagde-devotion, nagpe-pray, talagang very Pagdating ng second day, naiyak. Miss ko na po. Masakit po talaga. Pagdating ng third day, nagdududa na yan. Tama ang desisyon kong iniwan ko. Pagdating ng fourth day, ayan na. Magpe-pray na uli yan, mag-intercede. I tell you, ang pagdedesisyon, ang pagsunod ay hindi ito one time. At sasabihin ko sa iyo, kung dumadating ka sa time na meron ka sinurrender kay Lord at ikay nasaktan, okay lang yon. Baka minsan na kasi ang ina-expect natin, Lord, pag ito sinuko ko ha, ako ay 100% ay okay, wala na ako mararamdaman na sakit. Si Abraham nga, 3 days naglakad. Kasama yung kanyang isinurrender. 3 days na pwede siyang sumuko, pwedeng Lord. Baka man, makaka-request. Baka na lang pwede ito na lang dalawa kong kasama ang i-offer. Pwede naman ganun Sa loob ng 3 days, that's not easy. Hindi madaling sumuko sa loob. Alam mo, ang pagsunod ay pagtitiis kahit hindi mo na-feel sumunod. Lord, nasasaktan pa rin po ako pero susunod pa rin ako. Lord, yung mga sinuko ko wala nangyayari pero susunod pa rin ako. Lord, sa mata ng mundo, lagi mo to. Kaya minsan, pag meron kang dinesisyon na giniba para sa Diyos, ang suggest ko naman sa iyo, huwag kang magtanong sa mga tagalabas. Dahil magkakaiba tayo ng perspective. Whatever na i-give up natin para sa Diyos, ang tingin ng mga tao, iyon ay kawalan sa atin. That is a loss. Kaya pag sa kanila ka magtatanong, ay di, para lang ito na, mas lalo ka lang naglagay sa iyong puso na mali nga ang aking desisyon. Mali nga ang aking leader. Mali nga ang aking pastor. What you need to do is go to the person, the same perspective, nagmo-move din kayo sa kingdom principle. Amen? Para mas tumibay ka. Palakpakan nga natin si Lord. Okay. W. Ito na, level 3. Wala nang balikan. Ito na. Genesis chapter 22, verse 9 to 10. After 3 days, when they reached the place God told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar and top of the wood. So, ang nangyari, tinali niya na si Isaac. Ito na. Alam mo yung 3 days journey, kahit yun ay mahirap, pwede mong sabihin, Lord, alam ko naman, gagawa ka ng himala. O Lord, masunurin ako, Lord. Tinitis ko ito, Lord. Itong nangyari sa Genesis chapter 9, verse 10, wala na yung balikan. Big sabihin, yung Abraham mo, yung Isaac mo, ilalagay mo na talaga sa altar. Itinali niya na. Inihiga. At ang sinabi on the verse 10, then he reached out his hand and took his knife. Ibig sabihin, si Abraham ay fully decided na wala na itong balikan. Kung hiningi, di ibibigay. Yung sa 3 days, pwede meron pa siyang hope na si Lord ay gumawa. Pero dito sa Genesis chapter 9, verse 10, nakatali na. Nakataas na ang kamay. Ibig sabihin, yung mga sinuko niya at dinisyonan niya kay Lord, wala nang balikan. Kahit hindi na pabor sa kanya ang kanyang pagsunod, kahit sa kanyang pagsunod siya ang mawawalan,
Kahit sa kanyang pagsunod, wala na siyang makukuha. Alam mo, mga taong sumusunod, Lord, kahit wala na akong balikan, ako'y susunod pa rin sa'yo 100%. Wala nang plan B. Minsan kasi ganito tayo eh. Alam mo, minsan tinetest lang tayo ni Lord. Lord, tinis ko naman, walang nangyari. Kaya ang ginagawa natin minsan, tinis natin ang tiniis, nasa level 2 pa lang tayo. We decide and then nag-taste tayo. Dahil wala nangyayari, wala na. Hindi na tayo umalis doon sa level 2, bumalik na uli tayo doon sa kinuha na uli natin yung mga sinurrender. Yung mga napupunta sa mga level 3, yan yung mga tao na kahit wala nang makuha, basta ako'y susunod sa Panginoon. Kahit mahirap, kahit hindi na bumalik, basta ako'y susunod na lamang sa Panginoon. It's not all about kung babalik pa ba ang sinuko ko, but it's all about masunod ko lamang ang kalooban ng Diyos. Yun na yung mga taong nandun sa level 3. Parang ganito, pagdating sa tithes, start with decision. Starting this week, magpapaka-faithful na ako. Praise God, naging faithful. After a week, siya'y naging faithful sa church, sa tithes. After a week, siya'y super blessed. And nagtetestify, grabe po, iba po talaga pag ikaw yung nagtatides, ganito ang nangyayari, dumadating ang blessing. Pagkatapos ng sunod na linggo, nag-tithes uli siya. At alam niyo, dumating, sakto lang. After a week, tiniis niya, ako'y super blessed. After a week, nag-tithes siya. At ito matindi, nagkulang siya. May promise si Lord. After a week, nag-tithes uli. Yung sumunod na linggo, kulang uli siya. Nag-tithes uli, kulang uli siya. At dyan napapasok ang labanan between level 2 and level 3. Minsan, natigil na tayo sa pagtitiis. Tama na, wala na ito. Hindi na ito dadating. Kaya ikaw ay babalik na uli doon sa mga una mong isinuko kay Lord. Pero yung mga taong tumagos sa level 3, Lord, faithful ka. Sige Lord, kahit walang nadating, basta ang mahalaga ako'y nagiging tapat sa iyo. Nagbibigay ka na, hindi na para ikaw ay umani. Nagbibigay ka na, it's an act of your obedience to God. It's an act ng iyong commitment sa Panginoon. May dumating man o wala, I will still be faithful to God. Amen? That is what we call level 3. Wala nang balikan. Bit ka ikaw na may pahirap ng pahirap. Hindi ko nga rin alam, basta mahalaga sa akin, I am faithful to God. It's not all about kung ano makukuha ko. It's not all about kung ano yung blessing. At sasabihin ko sa iyo, pag ikay nandun na sa state na ganon, na ikay nandun na sa level 3, Hebrew chapter 10 verse 36, patient endurance is what you need now, so that you will continue to do God's will, then you will receive all that He has promised. Ikaw na nagtitiis sa Panginoon, ikaw na gumagawa para sa Panginoon, ikaw na nagpapatuloy na gawin ang kalooban ng Panginoon, napakalinaw ng pangako, you will receive all. Sabi mo sa'yo, nasa kaliwat kanan, all. Ibig sabihin, lahat ng pinangako ng Diyos, ikaw na nagtitiis, I tell you, makakamtan mo yan. Pastor, ano yung last level? Letter H. Ito na yung level 4, harvest. Alam mo, ikaw na sumusunod sa Panginoon, obedience is not losing. Obedience is investing. Hindi ka nawawalan pag nasunod ka, ikay nag-i-invest. Hindi ka dinisign ng Diyos na para ikaw ay maging sunod-sunuran niya nang walang upgrade sa iyong buhay. Ang last level ng pagsunod mo, aani ka. Ang last level ng pagsunod mo, haharvest ka sa Panginoon. Amen. Bakit, Pastor? Ano nangyari? Let's talk about now. Number 3. The God's response when we surrender. Kanina, we talk about sino ang Isaac. Ngayon, pinakita paano tayo magre-respond through our obedience. Number 3. Paano ang Diyos naman ngayon re-respond? Nagawa natin ang part natin. Ano naman ang gagawin ni Lord? Ganito kasi ang pattern niyan. Si Lord, hihingi. Tayo'y magbibigay.
Then si Lord magbabalik uli ng mas matindi. That's the pattern. Hindi laging ang endpoint, ikaw ang huling nagbigay kay Lord. No. Laging si Lord ang huling magbibigay, mas matindi, mas bless, mas malupit doon sa una mong binigay. Yun lagi ang endpoint sa mga taong nasunod sa Panginoon. Ano nangyari? Eto na, si Isaac nandito na. Sasaksakin na ni Abraham bilang offering. Genesis chapter 22, verse 11 to 13. But the angel of the Lord called to him from heaven, Abraham, Abraham. Si Abraham, mabilis sa ganyan. Here I am, he replied. Verse 12, do not lay a hand on the dog. He said, on the boy, he said, do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld with me your son, your only son. Verse 13, Abraham looked up, and there is a thicket. He saw a ram caught by its thorn. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. Sa madalit sabi, nung kanya nang sasaksakin, biglang ang angel of the Lord nag-appear. Huwag mong galawin ang iyong anak. Napatunayan na ano? Susunod ka pala sa Panginoon. Napatunayan na ang puso mo'y kaya mong ibigay lahat sa Diyos. Kaya ang sinabi niya ay ito. Kaya no si Abraham napatingin, nakakita siya ngayon nung maliit na tupa, a ram. At yun ang ipinalit na offering instead ang kanyang anak. Yung endpoint ay ganito eh. Yung akala mong lugin-lugi ka, pero hindi mo alam, biglang meron palang gagawing matindi ang Diyos sa iyong buhay. God is not interested kay Isaac. Why? Dahil kung si Lord ay interested kay Isaac, pwedeng hindi niya na ito ipagpaalam kay Abraham. Pwedeng sabihin niya agad, or pwedeng kunin niya na agad, instant, ang buhay ni Isaac. Kasi on the first place, si Lord na nagbigay kay Isaac. Anytime, pwede niyang kunin si Isaac. Bakit ga in-involve? Bakit ga isinali pa si Abraham? Because it's not all about Isaac. It's all about heart. It's all about your heart. Gaano ka handang sumuko? Gaano mo handang ibigay ang lahat para sa Diyos? Hindi ng Diyos kukunin ang mga bagay na siya lang din naman nagbigay. Ang mahalaga sa Panginoon ay ang tayo ng iyong puso. At ito ang matindi. Ikaw na nag-surrender ng kanyang Isaac sa Panginoon, ito ang sigurado ako, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Pastor, ang Diyos ay humingi. Hindi ibig sabihin ang Diyos ay humingi, kikinukuhanan. Habang nasunod ka, habang may binibigay ka sa Panginoon, meron nang nakalaan ang Diyos para sa iyo. Sino mag-aakala? Si Lord pinirepare na ang ram doon sa taas mismo ng bundok, na kung saan doon siya mag-o-offer. Napakahirap. It is very impossible na magkaroon ng ram doon. Pero ito habang ikaw ay naakyat sa bundok, sunod, sa kabilang side, naakyat din ang pagpapalang inilaan ng Panginoon. At pare-parehas kayong magtatagpo sa taas. Yung ram, that is your needs, yan ay kusang pupunta sa taas at imimit ka doon. Kaya kailangan mo ring pumunta sa taas. Kailangan mo ring umakyat sa bundok ng pagsunod upang makita mo pagdating doon, tunay ngang merong inihanda sa iyo ang Panginoon. Habang sinusuko mo sa Panginoon ang pinakamahalaga sa iyo, si Lord naman ay naghahanda rin ng pinaka-the best sa iyo. Lord, ito masakit ito sinusuko ko, hindi mo alam. Doon sa bundok ng Moria, meron na rin inihandaan Diyos na the best para sa iyo. Habang ikay naakyat ng pagsunod, naakyat din ang level ng pagpapala. Ano pa nangyari? Genesis chapter 22, verse 14. So Abraham called the place, the Lord will provide. And to this day it said, on the mountain of the Lord it will be provided. Alam nyo, ikaw na nag-surrender ng iyong Isaac sa Panginoon, mas magpapakilala sa iyo si Lord.
Lagi natin binabanggit ang salitang Jehovah Jireh. It means the Lord's provide or the Lord will provide. Amen. Alam niyo ho ba, kaya lumabas ang pangalang the Lord will provide, hindi pa yan nagagamit mula Genesis chapter 1 hanggang Genesis chapter 21. Unang lumabas na si Lord ay it is because of obedience ni Abram. Ganito pala yon. Habang ikaw ay nasunod sa Panginoon, ang Panginoon ay magpapakilala sa iyo kung gaano siya kadakila, kung gaano siya kabuti. Habang ikaw ay sumusunod sa Panginoon, hindi mo lang siya makikita bilang Savior. Makikita mo siyang provider, makikita mo siyang healer, makikita mo siyang Diyos na nagre-restore. At ito matindi, ikaw na handang isukong yung Isaac, magkakaroon ka ng multiplication sa lahat ng meron ka. Genesis chapter 22 verse 15 to 18, ito matindi. The angel of the Lord called to Abraham from heaven a second time. And he said, I swear by myself, declares the Lord. Grabe itong pangako. Because you have done this. Alam mo, ikaw palang masunurin sa Panginoon, meron ka ng edge. Parang meron ka ng, kaya si Lord ay gagawin, kaya si Lord ay may gagawin sa iyong buhay, kasi meron ka rin ginawa para sa Panginoon. Amen? On the verse 16, I swear by myself, declare the Lord, that because you have done this, dahil meron kang ginawa, ikaw na merong ginagawa sa Panginoon, automatic, meron ding gagawin ng Panginoon sa iyo. On the verse 17, I will surely bless you. Sino ho dito naniniwala? Sure siya na siya'y pagpapalain ng Diyos at imumultiply. Alam mo, tayo'y kasama sa pangako na yan. If we will read the verse 17, your descendant will take possession of the cities of their enemies. Ang ibig sabihin ng Panginoon, ikaw ang magiging lahi mo ay mas marami pa sa buhangin sa dagat, mas marami pa sa bituin. Ibig sabihin, sa pagsunod ni Abraham, kasama tayo sa generation. Kasama tayo ay kapamilya ni Abraham. Ibig sabihin, yung tinanggap na pangako ni Abraham ay siya ring tinatanggap natin ngayon. Kaya, ikaw na sumusunod 100% sa Panginoon, yung personal obedience mo, damay ang susunod na generation. Kapag may sinuko ka sa Panginoon, may nakahanda na ang Diyos na kapalit sa iyo. When I received this message, parang madaling araw yan, when I received this message, I asked God, paturo ko na to nung last, yung surrender, tama? Napahapyawan na yung Genesis chapter 22. Napahapyawan na to, Lord eh. Ano ang pinakagusto mo, Lord, ibigay? Bakit lagi na lang tayo, Lord, nasa surrender? Bakit lagi na lang tayo nasa surrender? At alam nyo, habang ako yung nagpe-pray kay Lord, I ask God, when He give this message, binalik niya ako sa ating theme verse. That is John chapter 15. Bunga na mananatili. The verse na pinanghawakan natin, January pa. Amen? Nung akin yung binasa, kung ano ang meron sa John 15, ay connected sa Genesis chapter 22. At dito'y binigay ng Diyos sa akin ang John chapter 15 verse 5. Ang sabi ng Panginoon, I am the vine, you are the branches. If you remain in me, I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Boom. Apart from me, you can do nothing. Kaya pala, ang gusto ng Panginoon sa atin ngayong oras na ito, for the last 4 weeks, ang tinuturo lagi sa atin ng Panginoon is more on intimacy. Intimacy. Bakit gusto ng Panginoon na ang puso natin 100% surrender sa Kanya? Bakit ang puso natin ay gusto ng Panginoon na isuko natin 100% sa Kanya?
And every time, ito, I always tell it to the core. Lagi kong, I know in my heart, si Lord merong ipo-pour out bago matapos ang taong ito. Lagi ko yan dinidiscuss sa core na, guys, let's do this. Kahit doon sa aming, pag ako nagawa ng mentoring, more on living sacrifice, more on pagiging worshiper. It's all about genuine relationship to God. Why? Because I know in my heart na si Lord ay merong gagawing pagpo-pour out bago matapos ang taon na ito. Bigla akong kinalibutan. Sabi ko, grabe. Last Sunday pala ngayon. Next week, bukas ay December na. Amen? Last Sunday, kaya sabi ko, ako'y napanood siya, uubusin talaga ni Lord November. Ano ibig sabihin? Ito na ang huling buga. Bago ang pour out. Ito na ang huli nating respond. Bago si Lord naman ang mag-respond. Ito na yung ating pagdedesisyon, pagbibigay kay Lord. Lord, talaga 100% isusuko ko na. Why? Because I believe. Start tomorrow. Grabe ang outpouring, grabe ang miracles, grabe ang himala. And I'm so excited to share this sa bawat isa sa inyo na maging excited kayo. Wala kang ititira, isusuko mo ngayon 100% kay Lord. At makikita mo kung paano ang Panginoon ay kikilo sa iyong buhay. This whole November is all about pruning, pagtatapyas, mga teaching na hindi ka comfortable, teaching na akala mo ikay pinapatamaan, teaching na laging ikay pinapasuko, teaching na mabigat. Pero nung sinabi sa John chapter 15 verse 2, He cuts off every branch in me that bears no fruit. While sabi ng Diyos, yung hindi namumunga, pinuputol. Pero ito rin ang matindi. While every branch that does bear fruit, ibig sabihin, kahit na ikaw namumunga, He prunes so that it will be even more fruitful. Ibig sabihin, kahit ikay namumunga na, tatapyasin ka pa rin ng Panginoon. Bakit? Para mas maging fruitful ka. May I call the keyboard this? Sino dito naniniwala may inihanda sa kanya ang Panginoon? And you are now on your Moira moment. No? Talagang, ikaw ngayon ay nandun sa state that the Lord will reveal Himself to you. At si Lord, He is always faithful there. The Lord is always waiting there sa iyong respond. The first question is, who is your Isaac? And the second is, what is your response? Ngayong na-reveal ang Isaac sa iyong puso, tao, pangarap, kasalanan, possession, whatever Isaac it is, ngayong na-reveal, are you willing to surrender everything to God? It is not easy. Dadaan ka sa process of decision. Dadaan ka sa process ng pagtitiis. Dadaan ka sa process ng wala ng balikan. Pero sigurado ito, lagi kang merong harvest. And this is the encouragement para sa bawat isa. Ang Diyos ay mayroong matinding inihanda sa simbahang ito. At sa lahat ng mga nandito, merong matinding inihanda ang Panginoon. It is not accident na lagi natin pinag-uusapan, it's all about your heart. It's all about our hearts, our condition ng ating puso. It's not all about para lang merong masabi, para lang merong ma-preach. Even I always ask God, Lord, paturo na natin to last week. Lord, ito na po na-discuss natin. But God is always reminding, sasaitin yan ngayon. Why? Matindi ang pour out bukas. Matindi ang pour out bukas. December is your harvest. December is your harvest.
Marami ka ng tinanim na paglilingkod. I know that. Marami ka ng tinanim na paglilingkod, financial, oras, bagay, lahat. Marami ka ng tinanim, marami ka ng binigay sa Panginoon. Kapag isang bagay, tao na hindi pa binibigay, and that is your Isaac. Yan na lamang ang isang susi para magtagpuan mo na yung needs mo, na yung hinahanap mo ay provided na pala ni Lord. Isang confirmation na lamang ang kailangan para sa matinding outpouring, para sa pagre-renew, pagre-restore ng kanyang pangako sa iyo. And invite you right now to stand. Guys, kanya-kanya muna tayo. Wala munang pakialaman sa katabi. I know, pwedeng ikaw ay bago, pwedeng ikaw ay luma na dito sa church, sanay ka na sa worship. Pero, kung ikaw ay kinakausap ng Diyos through preaching, kung ikaw ay kinakausap ng Panginoon ngayong oras na ito, it means, kung merong something in your heart na para pastor, masakit, mahirap itong isuko that exactly who is your Isaac is. Yung mahirap, yung hindi madali sa iyo. You know in your heart, the positioning in your heart, na mas mahal mo yan kaysa sa Diyos. Na mayroong mas tayo yan kaysa sa Panginoon. May mas dating yan kaysa sa paglilingkod mo sa Panginoon. That is your Isaac. And get ready sa yung Moira moment. A place kung saan ipapakita ng Diyos sino ba ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. It's all about nagtitiwala ka ba? Nagtitiwala ka ba? Just close your eyes. Lord, right now as we pray, as we close our eyes, reveal our Isaac. Reveal who is Isaac sa aming buhay. Reveal who or what na Isaac sa aming puso. Lord, I pray and I declare in the name of Jesus, i-reveal mo po sa amin ngayon. Just open your heart. Just allow God. Just allow God. Dahil makikipag-usapan sa iyo ngayon ang Diyos personally, and He will reveal it to you. Your Isaac, your only son, whom you love. The Lord will reveal to you whom you love. Maybe that is your money, a person, possession, whatever it is na kapag-uusapan ng iyan at si Lord, yan ang lagi mong pinipili. That is your Isaac. Just close your eyes and just allow your spirit. Lord, right now, ngayong oras pong ito, sa pangalan ng Panginoong Hesus, Lord, habang nakasarado po ang aming mga mata, o dinadala mo po kami sa Mountain of Moriah, a place na kung saan po namin isusurrender, place na kung saan po namin isusuko ang Isaac ng aming buhay. A sign of surrender, Lord, na ngayong oras na ito, Ikaw na uli ang namin sa trono ng aming puso. Na sa oras na ito, Lord God, sa pangalan ng Panginoong Hesus, Ikaw na po uli ang magte-take over ng aming buong pagkatao. Just close your eyes.
is between you and the Lord. Now, it is your moment. It is your moment right now. Surrender your Isaac. Wag mo muna tingnan ang katabi mo. It is between you and the Lord. It is between you. Ikaw at ang Panginoon. Surrender. Alam mo sa iyong puso, alam mo sa iyong sarili, kung sino o ano ang umaagaw ng tayo, ng position mo sa Panginoon. It is between you and the Lord right now. Surrender. Surrender everything. Surrender everything. Lord, today, we are not after the song. It is your heart. It is between you and the Lord. We're not after the song. Wala kang maririnig ngayon ng kahit anong kanta. Wala kang maririnig ngayon ng kahit na ano. It is between you and the Lord. Surrender. Surrender. O Heavenly Father, Lord, lahat po ng tumatagpo sa iyo ngayong oras na ito. Father God, katagpuin mo po sila. Lord, I pray sa lahat ng mga nagsusurrender ng kailang Isaac ngayong oras na ito. Lord, katagpuin mo po sila. Lord, I pray, hindi kami madadala ng kahit anong kanta, tugtugan ngayong oras na ito. It is your heart. Ikaw lang at si Lord. Ikaw lang at ang Panginoon. Lord, dalhin mo po kami sa moment. Lord, dalhin mo po kami ngayong oras na ito sa altar. Lord, dalhin mo po kami sa altar. Come on, surrender. Just surrender everything to God. At sasabihin ko sa iyo ngayong oras na ito na merong inihanda ang Panginoon sa iyong buhay. Merong inihanda ang Panginoon sa iyong buhay. Alam na alam mo sa puso mo, alam na alam mo sa sarili mo kung sino ang Isaac na yan.
At hindi ito one-time decision. Hindi ito yung nag-decide ka ngayon because of this altar call. Kung hindi, magdi-decide ka talaga 100% sa iyong buhay. Even after church, kahit bukas, kahit sa mga susunod na araw, 100% isusuko mo na ito sa Panginoon. The Lord said, I am the vine. You are the branches. If you remain in me, and I in you. Ikaw na nagsusuko ng kanyang Isaac ngayon sa Panginoon. Ang sinasabi sa iyo ng Panginoon, you remain in me. Ikaw na nananatili sa Panginoon, well, nananatili din sa iyo ang Panginoon. And by God's grace, you will bear much fruit. Get ready. Ito ang ating deklarasyon. Ang Panginoon ay meron ng nakahandang pangako para sa year 2025. At meron din siyang nakahandang pangako para sa year 2026. At ito ang sigurado ako. Thank you, God. Thank you, God, for the revelation. Hindi na ng Diyos iintayin na mag-overlap lahat ng pangako sa 2026. Dahil ang Diyos ay tapat. Dahil ang Diyos ay sigurado sa kanyang mga salita. Bago matapos ang taon na ito, lahat ng pinangako niya ngayon 2025, gagawin din niya sa taong ito. At ang kailangan mo na lamang gawin is to surrender. Is to surrender. Is to surrender everything. Huwag kang magano ng babawi na lang ako next year. Siguro ang harvest ko pa next year. Hindi. Mayroon nang nakalaang pangako, mayroon nang nakahandang ram. Mayroon nang nakahandang panghandog para sa year 2026. Mayroon nang nakaprovide doon si Lord. Kung sinasabi mong hindi ka pa umaane, meron pang pangakong hindi binibigay sa iyo ngayon 2025, then I tell you, ibibigay, ipo-pour out yan ng Panginoon. Ang iniintay na lamang niya is your response. Ang iniintay na lamang niya ikaw, ang iyong pagsagot. Oh Heavenly Father, oh Jesus Christ, ito ang sinasabi ng Panginoon. Jay Watal, I will surely bless you. I will surely bless you. Lord, this is our faith. Walang pangakong madidelay. Walang pangakong madidelay. Walang pangako para sa 2025 na magmamanifest pa sa 2026. Every promise na tinanggap namin mula January hanggang ngayon, Lord, sa lahat na nagsuko ng kanilang Isaac, thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Keep walking. Keep walking. Ikaw na nagtitiis. Keep walking. Keep walking. Ikaw na nagtitiis sa desisyon mong sumunod. Keep walking. Lumakad ka lang. Wala nang balikan. Dahil ang endpoint, harvest. 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 Father God, we thank you. Lahat po ng bagay na ito ay sineselyuhan po namin with your most precious and powerful blood. Sa iyo po lahat ng pinakamataas na paporit pagsamba. In Jesus' name, everybody say, Amen and Amen. Praise God. So, grabe po si Lord.
At alam ko po ang bawat isa excited na rin magbigay. Ito po ang ating tithes and offering. Let's surrender. Encourage everyone po na let's surrender our finances kay Lord. Ito po ay isa sa way of blessing para po yung promise ng Diyos ay atin din pong makamtan. Amen? Let's surrender our finances. Let's trust the Lord. I encourage everyone, ito pong bagay na ito ay pagpapakita ng pagtitiwala po natin at pagsuko natin ng ating finances sa Diyos. Let Him take control. Amen? Ang Diyos po ang magte-take ng control whenever we trust Him. Kung tayo po ay nagtitiwala sa Kanya ng buong buo, i-surrender po natin ang ating finances sa Diyos. At hayaan po natin siya po ang mag-take ng full control sa lahat po ng ito. Siya pong magpalago, siya po ang magpasagana po sa atin ng finances natin. Amen? Praise God. So, maging sa atin pong nanonood sa online, sabayan niyo po kami as we give back our tithes and offering. Sa mga nandito naman po, meron po tayong envelope dyan sa inyo pong upuan. Personally, i-write niyo po ang inyong lahat ng prayer requests. Lahat po yan ay pinapanalangin po namin dito. And we are so blessed. Ito po mga nakaraan, ang dami pong mga answered prayers na natupad at tinupad po ng ating Diyos. Talaga naman pong kami po na-amaze dahil yun po yung sinasama po talaga nila regularly sa kanila pong prayers dito. At amin pong nasubaybayan, paano po ang Diyos naging tapat po sa kanila. So ito pong pagbabalik natin sa Diyos pagsasauli is a way of surrendering at pinapakita po natin sa Diyos na tayo nagtitiwala at ibinibigay po natin ang full control sa Kanya. Siya na po ang bahala. Let His will be done. Amen? Amen. Sige po, tayo po yung manalangin. Let's pray. Oh Heavenly Father God, maraming pong salamat sa lahat ng pagpapala, sa pabor at sa proteksyon na pinagkakalob mo po sa amin, Panginoon, sa aming finances, sa aming blessing. Lord God, dalangin ko po ang manifestation ng lahat ng iyong pangako, Panginoon, sa lahat ng mga tithers, Lord God, and givers, in Jesus' mighty name. Lord, pag-apawin mo po, Panginoon, ang sisidlan, ang lalagyan, Panginoon, ang resources, finances ng bawat isa, Panginoon. Magkaroon ng matinding testimony and breakthrough in poverty, Lord God, in Jesus' mighty name. Lord, we sealed everything under your blood. This we pray in Jesus' name. Amen. Pwede na po tayong magbigay. God. I thank the Lord sa generosity ng bawat isa, no? By God's grace, tayo sabay-sabay manampalataya, magkaka-aircon ang church na ito. Amen? Para tayong lahat ay hindi always init na init. By God's grace, matindi ang gagawin ni Lord. Amen po ba? Praise God. Sige po, ating pong extend, stretch ang ating mga kamay patungo sa ating mga tithes and offering. O Father God, inihahandog po namin sa iyo ang mga tithes and offering na ito. Maging mabango sa iyo sa iyong harapan. Magamit God for glory alone. Patunayan mo ang iyong pangako ng multiplication. In Jesus' name. And ipag-pray po natin ang ating mga bread and juice. Panginoon, sa pag-partake po namin ng bread and juice na ito, mag-manifest po ang totoong essence nito. In Jesus' name, Amen.
Sige po, para po sa lahat na meron na. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Ang sino man kumakain ng tinapay at uminom sa kopa ng Panginoon sa parang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siya sa atin ang taong kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Tayo po lahat ay humingi ng tawad sa Panginoon. Ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Noong gabi siyang ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon at sinabing, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako po'y magaling na sa akin sakit at karamdaman. In Jesus' name, Amen. Matapos maghapunan, dumapunta siya ng kopa at sinabing, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabihin po natin lahat, Panginoong Hesus, marami pong salamat. Ako po'y malinis na sa lahat ng aking karumihan. Mahal na mahal kita. Paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. In Jesus' name, Amen. Praise God. Bago po natin ideklara ang ating victory ngayong oras na ito. Again po, mamaya po, meron po tayong leadership training para po sa lahat po ng ating mga A-group leaders na involved na po sa ating discipleship. Kayo po ay invited po. Ang start po natin ay exactly 2 p.m. Ano po? Kasi medyo mahaba-haba po yung ating session. Kaya po mag-start po tayo ng 2 p.m. And also, sa December 28, yun kasi mahalaga, ay meron po tayong Christmas party. Ayan. All out po tayo ng ating Christmas party. Meron po tayong mga inihanda. At kayo po lahat ay iniimbitahan namin sa Christmas party. Just coordinate lang po sa inyo po mga ministry head kasi sila po ang nag-aayos. And December 14, meron po tayong church anniversary sa Mega Church. To those na gustong sponsor sumama, magsabi lang po kayo sa inyong mga leaders. And then December 15 to 18, meron po tayong leadership camp. December 25, meron po tayong Christmas service. Yeah, praise God. And then December 28, yun na po ang ating Christmas party. December 30, meron po tayong worship night. Ayan. So, yun lamang po. Tayo po'y manatili nakatayo at ideklara ang katagumpayan ng ating Panginoon. Yes, Lord. Sino po dito yung mga na-bless? Amen! Amen! Maging excited pa po tayo sa gagawin ni Lord sa ating mga buhay. Kaya ngayon po, sabay-sabay nating tatanggapin at pupurihin ang Panginoon ng may galak sa ating mga puso. Amen! Amen! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpalalang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kalalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat puso na pamagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpapalalang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kalalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat puso na pamagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos,
ko sa piling ng Diyos, sapagkat pinagpala niya lubos. Ano niya ay kapayapaan, ano niya ay kagalakan, ano niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, kaya't nagpalit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal, kaya't awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba ang niyayuyugol sa'yo at sasamba. Awit ng papuri, itatas kita, magbibigay pasasalamat sa iyong mga gawa. Hari ka't Panginoon ng buhay ko, sinasamba kita, wala nang tulad mo. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Ikaw lamang, O Diyos, ang nais ko. Ikaw lamang, O Diyos, buhay ko. Yes, Lord God Jesus Christ, let's give the best clap to Lord Jesus Christ. Lord Jesus, hallelujah, Jesus, hallelujah, Abba, Father, Lord, hallelujah, Holy Spirit. Lord God Jesus Christ, Ikaw ang nag-iisa namin Diyos. Ikaw Diyos na mapagpatawad, Diyos na mapagmahal, Lord. Nagpapasalamat kami ngayon sa iyong harapan, maging karapat dapat, Lord God Jesus Christ, sa paglinis sa amin, Lord, sa pagpapatawad, sa aming mga kasalanan na isip, na salita, na gawa sa aming sarili, sa aming kapwa, at lalo't higit sa iyo, Lord God Jesus Christ. Lord, maraming salamat po sa paglinya ng aming puso ngayong araw, Lord God Jesus Christ, sa pag-aayos, Lord, lahat ng sira sa aming puso, Lord God Jesus Christ, sa buhay na binago mo, sa salita mong ibinaba ngayon, Lord God Jesus Christ. Lord, salamat po sa araw na ito, sa Sunday service na ito, Lord God Jesus Christ. Nagpapasalamat po kami sa pagtanggap mo sa lahat ng isinorender naming isa-act, as act of worship namin, Lord, as act of our surrender sa iyo, Lord. Maging ito man ay tao, bagay, pangarap man namin, O Lord, lahat ng bagay nang hindi namin kayang mawala sa amin, Lord. Salamat, Lord, sa pagtanggap, Lord. I pray, Lord, lahat ng hindi pa na-i-surrender, Lord, ay may i-surrender namin sa iyo. Tatanggapin mo, Lord, ng buong buo, Lord, as act of our faithfulness, Lord God Jesus Christ, Lord. Salamat po, Lord. Alam namin hindi madali ang pagsunod, Lord God Jesus Christ, pero dahil ikaw ay faithful, Lord, lahat ay sinusurrender namin sa iyo, Lord God Jesus Christ. Lahat ng sinurrender namin, Lord, ngayong araw, magmamanifest